Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Welcome sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Joshua, ang inyong magiging guro para sa isa na namang episode ng ating aralin sa edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan para sa ika-4 na baitang. Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga panganib na dulot ng malware at computer virus. Ang ating most essential learning competency para sa araling ito ay natatalakay ang mga panganib na dulot ng mga di kanais-nais na mga software, virus at malware, mga nilalaman at pag-asal sa internet. At pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang una, natutukoy ang mga larawan na bahagi ng ating aralin. Ikalawa, natutukoy ang mga iba't ibang uri ng malware. At ikatlo, napangangalagaan ang sariling computer o anumang gadget. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, dapat makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng iyong guro. Ikalawa, iwasan munang gumamit ng ibang gadgets katulad ng cellphone, tablet at iba pa upang mas maintindihan ang ating aralin. At ikatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. Handa na ba kayong matuto? Simulan na natin ang ating talakayan. Para sa ating mga patnubay na tanong, narito ang mga sumusunod. Una, basahin nga natin. Ano ang malware at computer virus? Ikalawang tanong, paano maiiwasan ang pagpasok ng mga ito sa ating computer? Mga bata, pag-aralan nga natin ang mga larawan na nakikita ninyo sa inyong screen. Ano kaya ang nangyayari sa dalawang bata? Tama, sila ay may sakit o may karamdaman. Saan kaya nila ito nakuha? Magaling! Maaring napagod ng masyado ang kanilang katawan. O kaya naman, maari rin silang nahawa sa ibang bata o taong may sakit. Ngayon mga bata, paano maiiwasang magkaroon ng sakit o karamdaman? Tama! Kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo, at magkaroon ng sapat na pahinga. Alagaan nating mabuti ang ating kalusugan, hindi lang dahil ngayon na may pandemya, bagkus araw-arawin natin ito. Alam nyo ba na maaari ring magkasakit ang computer tulad ng tao? Kung paanong nagkakasakit ang tao, ganun din ang computer. Tinatawag itong malware at computer virus. Naranasan mo na ba ang biglang pagbagal o pag-restart ng iyong computer? Ano ang iyong ginawa? Ano kaya ang posibleng dahilan nito? Tama! Ang iyong computer ay maaaring mayroong malware o kaya na may tinamaan ito ng tinatawag nating computer virus. Ngayon, ano ang computer malware? Ang malware ay nahahati sa dalawang salita. Ito ay ang mal at ware. Ang mal ay mula sa salitang malicious
At ang ware naman ay mula sa salitang software. Pinaikli lamang ito at nagkaroon tayo ng salitang malware. Ang malware ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring ilegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang malware ay madalas na nakalakip sa iba pang software at maaaring ma-install nang hindi mo nalalaman. At mahirap itong hanapin kapag ito'y nakapasok na sa sistema ng iyong computer, kaya marapat lamang na pagtuunan ng pansin ang pag-iingat sa pagda-download. Narito ang ilang karaniwang uri ng malware. Una, nariyan ang tinatawag nating virus. Ang virus ay isang computer program na nakapipinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. At para sa kaalaman ng lahat, ang uri ng malware na ito ay mas matindi kaysa sa worm. Halimbawa nito ay ang tinatawag nating I love you virus, na itinuturing na pinakamapaminsanang virus sa kasaysayan at ito ay kumalat sa maraming bahagi ng mundo noong ika-4 ng Mayo taong 2000. Pag-usapan naman natin ang ikalawa. Ito ay ang tinatawag nating worm. Paunawa lamang mga bata, ang worm na ito ay hindi yung tipikal na uod na nakikita natin sa ating paligid. Bagkus, ito ay isang nakapipinsalang computer program. Ito ay program na nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa iba pang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Dahil sa kakayahan nitong magparami sa loob ng sistema ng computer, nagkukonsumo ito ng memorya na nagsasanhi ng pagbagal sa pagresponde ng iyong computer. Halimbawa nito ay ang email worm. Ang worm na ito ay naipapadala sa pamamagitan ng email. Kadalasan, ito ay may dalawa o higit pang file extension name, kagaya ng mp4.exe. Ito ay upang mag-akala ang user na maaari itong i-download. Ngunit kapag ito'y na-download na, kakalat at dadami ang worm sa sistema ng computer nang hindi nalalaman. Susunod ay ang spyware. Ang spyware ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa tao na hindi niya nalalaman. Halimbawa nito ay ang info stealer. Ito ay may kakayahang magnakaw ng password at iba pa. Susunod, pag-usapan naman natin ang tungkol sa adware. Ano kaya ito? Ang adware ay isang software na otomatikong nagpe-play, nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Narito ang isang larawan na nagpapakita ng hindi kanais-nais na paglitaw ng mga advertisement. Ito ay nangangahulugan na ang isang programa ay naglalaman ng adware. Susunod ay ang tinatawag nating keyloggers. Ang keyloggers ay isang malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot ng user sa kanyang keyboard. Sa pamamagitan nito, nakukuha ng mga cybercriminals o magnanakaw ang password at personal na impormasyon ng mga biktima. Karaniwan itong nangyayari sa pagnanakaw ng pera sa mga bank accounts ng mga biktima. Nariyan din ang tinatawag nating dialers. Ang dialers ay isang software na may kakayahang tumawag sa telepono gamit ang computer
kung dial-up modem ang gamit na internet connection. Nariyan din ang tinatawag nating Trojan Horse. Ito ay isang mapanirang program na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na application, ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakukuha nito ang iyong mahahalagang impormasyon pagkatapos mo itong ma-install. Ang maaring maging epekto nito sa ating computer ay pagkawala ng kontrol sa mouse at keyboard. Atin namang pag-usapan ang tungkol sa kung paano natin matutukoy kung ang ating computer ay tinamaan ng virus at malware. Narito ang mga posibleng epekto ng malware at virus sa computer. Una, biglang pagbagal ng pagtakbo ng ating computer. Ito ay dahil kinokonsumo ng virus ang memorya ng ating computer. Ikalawa, paglabas ng mga error messages sa binubuksang website. Nangyayari ito kung ang website na ating binuksan ay naglalaman ng mga kahina-hinalang internet content. Nariyan din ang di pangkaraniwang ingay sa computer. Ang malware at virus ay maaaring makaapekto sa hard disk ng ating computer. Dulot nito, lumilikha ng hindi pangkaraniwang ingay ang ating computer. Ikaapat, hindi paggana ng antivirus software ng computer. Nangyayari ito kung sobrang lala ng dulot ng malware na nakapasok sa ating computer. Ikalima, biglang pag-restart ng computer. At dahil nagdudulot ang mga ito ng pagkalito sa ating computer, bigla-bigla na lamang itong nagre-restart. At ika-anim, pagbabago ng anyo ng computer tulad ng desktop display, wallpaper at cursor. Karaniwan itong idinudulot ng malware na tinatawag nating Trojan Horse. Naintindihan nyo ba mga bata? Sa pagkakataong ito, talakayin naman natin kung paano natin maiiwasan ang malware o anumang mga panganib na maaring makaapekto sa ating computer. Una, panatilihing napapanahon ang iyong computer at software. Ibig sabihin nito, kailangan nating i-update ang sistema ng ating computer. Ikalawa, pagdadalawang isip bago mag-click ng mga link o mag-download ng anumang bagay. Hindi lahat ng mga bagay katulad ng files o links sa internet ay ligtas bisitahin o i-download. Kadalasan, kapag gumagamit tayo ng internet, nakakalimutan natin ang posibilidad na maaring magdulot ito ng pagka-virus sa ating mga computer. Ikatlo, pagdadalawang isip bago magbukas ng mga attachment o larawan sa email. Kung hindi kakilala ang nagpadala ng mensahe gamit ang email, huwag itong bubuksan kaagad. Suriin muna ito kung ligtas sa sistema ng iyong computer. Ikaapat, hindi pagtitiwala sa mga pop-up window na humihiling na mag-download ng software. Huwag i-click ang mga pop-up messages na makikita sa iyong screen. Nariyan din ang ikalima, pagiging maingat sa pagbabahagi ng files. Karaniwan itong nangyayari kung ang iyong storage device kagaya ng flash drive ay naisaksak sa kung ano-anong computers. At ika-anim, paggamit ng antivirus software. Ito ay nakatutulong upang mahadlangan ang pagpasok ng mga virus. Mga bata, lagi nating tatandaan na
Mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa malware at virus sa computer. Ito ay nakatutulong upang mas maging alerto tayo at upang maiwasan ang posibleng pagpasok ng malware at virus sa ating computer. Ang paglalagay ng antivirus software at regular na pag-i-scan ng mga websites na kapaki-pakinabang ay malaking tulong upang maiwasan ang pagkalat ng mga ito sa ating computer. Maaari tayong lumapit sa mga taong mas may alam ukol sa paghadlang at pagsugpo ng mga ito. Maaari tayong magpa-install sa kanila ng antivirus software upang mabigyang proteksyon ang ating computer. Alam kong lubos na ninyong naintindihan ang ating aralin. Kaya naman, pumunta na tayo sa ating gawain. Maglabas kayo ng inyong mga papel at panulat. Basahin natin ang panuto. Gumuhit ng check kung ito ay nagpapahayag ng pag-iwas sa malware at virus at gumuhit naman ng X kung hindi. Tandaan mga bata, dalawa ang ating pagpipilian. Check at X. Para sa unang bilang. Basahin natin. Pag-update sa sistema ng computer. Check kaya o X? Ang sagot ay check. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling kung ganon. Pumunta na tayo sa ikalawang bilang. Pagdadalawang isip bago mag-click ng mga link o mag-download ng anumang bagay. Ang tamang sagot ay check. Ikatlo, pagtitiwala at pag-click sa mga pop-up window na humihiling na mag-download ng software. Ang sagot ay X. Ikaapat na bilang. Pagiging maingat sa pagbabahagi ng file. Ang tamang sagot ay check. At ikalimang bilang. Pagbisita sa mga hindi kilalang websites sa anumang oras. Ang tamang sagot ay X. Pumunta naman tayo sa ikalawang pagsusulit. Basahin natin ang panuto. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag ukol sa malware at computer virus. Ulitin ko mga bata, dalawa ang pagpipilian. Tama o mali. Unang bilang. Basahin natin. Ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga dokumento o files sa loob ng computer. Tama kaya o mali? Ang sagot ay tama. Ikalawang bilang. Ang worm ay mas malala kung ikukumpara sa virus. Ang tamang sagot ay mali. Dahil mas malala ang virus kung ikukumpara sa worm. Ikatlo. Ang adware ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ang tamang sagot ay mali, sapagkat ang tamang salitang gagamitin ay spyware. Kaapat. Ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer.
Ang sagot ay tama. At ikalimang bilang. Ang I love you virus ay itinuturing na pinakamapaminsalang virus sa kasaysayan na kumalat sa maraming bahagi ng mundo noong ika-4 ng Mayo taong 2000. Ang sagot ay tama. Magaling mga bata, sana'y nakakuha kayo ng mataas na puntos sa ating mga pagsasanay. Bigyan natin ang ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating aralin. Muli, ito ang inyong guro sa EPP4, Sir Joshua V. Galao, na nagsasabing, upang maiwasan ang malware at computer virus, think before you click. Muli, maraming salamat at paalam!